Hello sa inyo mga kabataan, ako nga pala si Santro Vlogs. At ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano baga ako nakarating din sa Canada. Ang nag-apply ho talaga ng student ay ang aking asawa na si Ma'am Princess. Hindi ako. Ang apply ko dapat open work permit. So ang nangyari ngayon, nagkaroon kasi kulang kami ng pera, kulang pa ng pera, hindi pa sapat para sa application ng student ni Giliw kasi kailangan bayaran is 1 year. So medyo malaki yun. So di ko na lang sabihin kung magkano, pero medyo malaki ang kailangan. So kulang pa yung pera namin. So ang nangyari ngayon, karoon kami na kailangan may mauna muna. So mahina ang loob ni Mrs. pagdating sa ganun. So kasi hindi niya kayang iwan yung dalawang bata. Kasi ako naman, malakas ang loob ko sa ganyan. So tinry ko, sige ako mag-apply ka ako. Kasi kailangan may mauna. So yun ang pinag-usapan namin ni Mrs. So ang isa din sa naging namin, yung challenge na yung paghiram ng pera sa mga kamag-anak. So syempre nakakahiya na ano ba yung kasiguraduhan na may babalik mo. So syempre sinisikreto namin yung application. Kaya lang syempre kung itatanong sa iyo anong dahilan bakit ka mahiram ng ganyan kalaki. So may mga ganun. So nalalaman nila. So sinasabi na lang namin isikreto ganyan. So isa yun sa naging challenge sa amin ni Mrs. ang pag-a-apply at paghiram ng pera. So ang nangyari, so ako muna yung nag-apply sa tulong ng Generoso Immigration Services sa pagmamayari ng aking pinsan na si Loranel. Siya ang nag-asikaso, siya ang naghanap ng school na papasawan ko dito. At syempre sa tulong din ng aking tiyahin na si Tita Eche, nag-ano siya ng letter na sa kanya ako titira. So yun ang isa sa advantage na meron akong titirahan na pagdating dito. So yun na napaka laking papasalamat ko sa kanila. At syempre nung naayos na yung papel ko, pinasa na ni Anel. So nag-apply kami ng August, back 2023 August. Then September, October. Nag-wait lang kasi siguro kami ng ilang naipasa ni Anel ay mga December ng 2023. So isa yun sa naging problema namin na muntik nang hindi umabot kasi kailangan ngayon ng mga attestation letter sa school. So pero before i-pronounce ng IRCC yun or ng government ng Canada na kailangan mo ng attestation letter para sa school, na galing sa school, naipasa na yung papel ko. So December naipasa niya, naghintay lang ako siguro ng mga almost 2 months mahigit. Then dumating na yung visa. So tumawag sa akin yung pinsan ko na, kuya, okay na, approve na yung visa mo. So mag-ready ka na, ganyan. So na-approve siya ng March. I think second week ng March. And March meron, ang pasok ko noon is September pa. So September fall intake ako dito sa Canada. At ang school ko ay ang St. Clair College, downtown campus. So dito sa Canada, marami ang campuses ng St. Clair. So isa yung St. Clair Colleges sa mga popular school dito sa Windsor na pinapasok ko ngayon. So ngayon, nung na-approve na yung aking visa, so sinabi ko kay Mrs. So syempre masaya kami. Sa same time nalulungkot kasi yung hindi namin nagawa kasi nga ngayon yung kami nakaisip na dapat pala in-apply na din. Kaya lang ang naisip din ng aking asawa, naisip din namin na yung pagtuloy, kasi syempre makikitira ako sa tita ko dito sa Canada. So ilangan naman pamilya agad kami. So ang sabi ng Mrs., sige mauna ka muna doon, tapos saka na lang tayo magsama-sama uli after ng iyong pagpasok. Mabilis lang naman ang 2 taon. So syempre at the same time malungkot para sa akin kasi malayo ko sa kanila, pero kailangan natin magsakripisyo para sa mga kailangan tayo may mga sakripisyo na kailangan gawin. At masakit para sa akin yung malayo sa kanila ulit. So ngayon kailangan lakasan ng loob kasi kailangan mag-umpisa sa wala, sa zero, tapos yun nga, nakabili na kami ng ticket. Tapos nakabili kami ng ticket ko, ang start ng aking pagpasok nga nun is September 6, 2024. So March, April, May, June, July. Then meron akong 3 months to 4 months na before nag-resign na ako sa trabaho kasi previously nasa LBC ako.
LBC Express ako nagtatrabaho at kaya ang kinuha kong kurso dito is same doon sa dati kong trabaho, which is logistic. Thankfully dahil yung course na kinuha ko is pasok pa rin doon sa mga pagbabago na nangyayari dito sa Canada kasi pasok siya sa transportation. So logistic kasi itong lugar kasi namin dito ngayon sa Canada is boundary siya ng Detroit, USA at saka ng Windsor, Canada. So as in ilog lang ang pagitan. So ngayon yun nga nung naasikaso na namin yung ticket, yung naasikaso na namin lahat yung ticket. So yun nga, hindi pa rin namin sinasabi doon sa panganay kong anak na ako ay pupunta na ng Canada. Then doon ako ng mga research dito kung yung lamig, kung paano ba ang cost of living, kung magkano ang mga bilihin. So nagre-research na ako noon. So nakikita nung panganay kong anak na bakit daw laging Canada ang sine-research ko. So syempre inaano ko lang siya, parang tinitingnan ko lang, sabi ko gano'n. Tapos sabi naman ni Mrs. Pag nandyan si Bebe, si Terdy, huwag ka muna magano kasi nakakahalata. So hindi pa namin sinasabi nun. Tapos nung mga 1 month na o wala nang 1 month, kasi alis na ako nun, ang flight ko nun is August 15 sa Pilipinas 2023. So medyo nalulungkot na ako noon, parang hihina ako pa kung gano'n, kasi nga mahirap para sa akin na malayo sa kanila again, pero kailangan sabi ko nga kailangan magsakripisyo. So ngayon nung nakaalis na ako, nung dumating na yung araw na aalis na ako, so mahirap para sa akin. Tapos yun nga, nung dumating ako dito, so sinalubong ako ng tita ko tsaka ng pinsan ko na si Charmaine sa airport ng Toronto Pearson. At yun nga, nilibre na ng pagkain, tapos siyempre picture tayo bagong dating At yun, nung dumating ako, siyempre nakaprepare na yung aking kwarto sa baba, sa basement ako ngayon ng tita Itchy ko na tuloy. At yun, doon na nagsimula yung journey ko. So hindi naging madali kasi unang-una, siyempre pa-welcome, may mga pa-welcome. So may mga kaibigan si tita Itchy na nagbibigay ng pera, ganyan, tapos nilibre ako ni tita Itchy ng pagkain. So ibig sabihin, yung buhay dito ngayon, nung time na dumating ako, is napakahirap maghanap ng trabaho. Tapos yung akin pang student permit is hindi ko napansin, siguro dala ng pagod sa biyahe. Tapos hindi ko na nakita yung pagkahawak ko nung pagkabigay sa akin nung immigration officer, kasi ang nasa isip ko isang tanong, isang sagot lang. So pag nagtanong siya, what's your purpose being here, sabi ko I'm going to study. Yun lang, as in talagang yun yung sagot ko. Hindi na ako nag-i-explain. Tapos can you show me your LOA or letter of acceptance? So pinakita ko lang ganyan. Tapos yun, tinataka na niya. Tapos yun na, gano'n na. Hindi ko napansin na meron siyang sa pinakababa ng student permit or student mayroon siyang nakalagay dapat na may accept work off campus, mga ganun. So walang nakalagay dun sa unang binigay sa akin. So yun, sakit ng ulo ko noon. Sabi ko, naku, patay tayo dyan, hindi ako makakapag-apply ng trabaho na ito. Kailangan yun, kasi nung nasa school na kami, nag-start na yung school, kailangan dito ng SIN o yung SIN number, student ano ba tawag dun? Basta SIN yun. So kailangan mo yun kasi pa nag-a-apply ka ng trabaho. So nung kumukuha ako nun sa school, hindi nila ako bigyan kasi nga ayon sa permit ko, walang nakalagay na eligible ako magtrabaho off campus. So yun nga, ninapit ko dun sa pinsan ko, sa kay Anel, tapos sabi na kailangan ko pumunta ng Toronto. Buti na lang at naasikaso namin dito sa border ng papuntang US, Detroit, at saka sa boundary ng Windsor. So dito naayos namin yun. So thank God talaga na naasikaso. Tapos yun na, nakakuha na ako ng SIN. Doon na ako nag-start maghanap ng trabaho, which is napakahirap. Talagang hindi ko discriminate yung mga tao na pupunta rito ngayon sa Windsor, pero dito sa Windsor is mahirap. Nung time ko na nag-a-apply ako, 2 months before, 3 months before, nag-a-apply ako, 2 buwan na puro rejection ang natatanggap ko. Nakakatanggap ako ng interviews but still reject pa rin. Hindi ko alam kung bakit.
Tapos kasi ang kalimitan nilang hinahanap is reference, which is wala pa naman nga akong reference dito. Sinong ire-refer ko? Hindi naman pwede yung kamag-anak. Kasi nga ang experience ko sa trabaho is way back Pilipinas pa. So paano yun? So wala pa akong Canadian experience dito sa sa work. So ang nangyari ngayon, so ang hirap. Talagang medyo nanlalambot na ako nung kasi sabi ko, hindi ako makakita ng trabaho dito Sa Pilipinas parang ang dali manghanap, pero dito ang hirap. Hindi ko sinasabi ko nga magkakaiba tayo ng sitwasyon. So ang nangyari sa akin talaga noong time na yun, kahit kasi nag-a-apply na ako ng offline at saka ng online, may mga tumatawag, still rejection pa rin ang natatanggap ko. So hanggang sa yung professor ko sa isang subject, na-inspire ako sa sinabi niya na this coming fall, marami ang mga estudyante na galing Toronto na babalik na sa Toronto kasi magi-school na ulit sila. So ito yung chance nyo para mag-apply. So ang sabi niya lang, you will get 99 no's, you only need is 1 yes. Yun ang sabi niya. So na-inspire ako lalo. Sabi ko nga marami na akong no's na natanggap, pero ang kailangan ko lang ay isang yes. At yun ang tumatak sa isip ko. Pinagpursigihan ko lalo ang pag-apply. Tapos yun nga, offline, online again. Most ang pinag-a-apply ko Indeed. Hanggang sa yun, meron akong na-tisod na isang application, which is ang trabaho is main gate associate, parang security guard, taga-bukas at taga-sara ka lang ng gate din, maglalagin ka lang ng mga time in time out ng mga sasakyan. Siya, every Saturday 8 hours shift, tapos 2 to 11 PM. Yun ang mahirap kasi panggabi, hanggang gabi siya. Tapos every Saturday lang, so 8 hours lang yun. So tinaga ako na kasi sabi ko okay na to kasi kaysa sa wala. So yun ang naging trabaho ko. So siya, warehouse siya ng mga new release na sasakyan. So lahat ng mga galing custom, lahat ng mga bagong gawa sasakyan, doon muna nila i-stock bago nila padala sa mga sa market, ganun, parang sa mga showroom. So ang ginagawa ko, mag-encode lang ng mga sasakyan o truck sa pumapasok. So yun yung unang trabaho ko. So ngayon hindi ako tumigil ng paghahanap kasi kailangan ko pa ng another job. So sabi ko hindi naman ako sasapat yung 8 hours lang kasi ang bayad lang sa akin noon is nasa 17.50. So kulang pa. Kulang. At yun nga, medyo nahirapan din yung asawa ng pinsan ko, si Yuri, kasi sila minsan na sumusundo sa akin, sabi kasi wala akong masakyan. So napupuyat din sila. So pero talaga nagpapasalamat ako sa kanila kasi hindi nila ako pinapabayaan. At ngayon, ang nangyari ngayon, may natisod ulit ako. Isang araw pagkatapos ng klase ko, may tumatawag sa akin. So sinagot ko. Sabi ko, lumabas pa ako ng klase nung time na yun kasi hindi ko nasagot nung una. So nung tumawag ulit siya, nasa klase ako noon, lumabas na ako. Ang sabi nung sa English syempre. So ang sabi sa akin is this Gerardo Santos? Sabi, are you willing to apply? Are you still willing to apply for a position of kitchen staff 2 at Huron Lodge? So sabi ko, yes. Sabi ko syempre ganun. Yes ka, syempre. Gusto mo Okay, sabi niya, when is your availability? Sabi ko, because we need to test, to give you a test before you go for the interview. Sabi niya ganun. Sabi ko, today. Kasi after naman nun, patapos na yung klase ko, available na ako ng time na yun. Mga around 11 ng tanghali. So ngayon, sabi niya sa akin, kung malapit daw baga ako sa sa City Hall, which is malapit lang dito sa school, yung City Hall. So hindi ko ni-expect na government employee yung tumatawag sa akin. So ito nga, nung sabi ko yes, sabi ko I am near there, what should I do? Sabi ko nun, okay, you can go there, look for this name, and she will assist you to take a test. If you pass the test, you will go for the next step and you will go for the interview. So sabi ng gayon, edi ako naman, sisipunta agad ako, wala na ako sanayang na oras. At yung test is more on food handling, which is yung
pagdating ko dito, yun yung unang pinatake sa akin ni Pinsang Charmaine, which is yung food handling certificate. Is pag gusto ko mag-apply sa mga food service dito, like mga Tim Hortons, mga Subway, yun yung unang hinahanap. So ang nangyari ngayon, so meron akong certificate ng ganun, so nakita nila sa resume ko. So nagkaroon tayo ng pagkakataon na kumuha ulit ng test na yun. So yung test na yun is regarding doon sa food handling, which is mga food preparation, lahat na preparation, food preparation, tapos ano yung mga dietary foods na kailangan, so ganun. So wala pa akong idea nung time na yun kung ano baga yung kitchen staff. Ang alam ko lang kitchen sa restaurant, mga ganun. So pero ang sabi nila sa long term care, so wala akong idea. So nag-research agad ko ano ba yung long term care dito. Isa pala siyang parang buildings which is doon tumitira yung mga matatanda na hindi na kayang alagaan ng mga anak, kumbaga parang home for the aged siya dito. So maraming ganun dito. So trabaho ko na in-applyan sa kanila is kitchen staff, which is ang background ko naman is meron akong background sa hotel and restaurant management. So ang iniisip ko kasi nung restaurant siya, so hindi, ano siya, dietary kitchen staff siya, which is ang mga ipe-prepare mo is mga dietary foods. So yung ano yun, so nagdoon dito ako ng mga research, ganyan, ganun pala yun. So yun nga, after kong makapunta doon sa sa City Hall, nag-take agad ako ng exam doon, so may nag-assist sa akin doon. So after ko nung maipasa yun, kasi ang passing is 60 lang, so nakapasa tayo kasi umabot tayo 70 kasi sariwa pa naman sa isipan ko yung course na tinake ko nung time na yun. So maganda kasi multiple choice lang siya, saka mga true or false lang, so ganun. Sabi nga multiple guess pero awa ng Diyos na ipasa natin siya, naging, kasi ang passing lang naman is 60%, tapos 70% yung grade ko, so pasok tayo at naimbitahan na tayo for interview. Yung interview is hindi dito sa City Hall, so kailangan kong pumunta ng Cabana, malapit siya sa main campus ng center, which is doon nakatayo yung building ng Huron Lodge. Ang Huron Lodge meron siyang 224 resident or mga matatanda na doon na to nakatira, at ang nag-aalaga sa kanila is mga nurses and PSW. So nag-massive hire sila noong una ng PSW, ngayon ay nag-hire sila ng at least, ang nakalagay kasi dun sa is 4 na new employee na kitchen staff. At yun nga, after nun, naimbitahan tayo sa interview, at thank God kasi nakapasa tayo sa interview. Nakilala ko yung HR, Pilipina pala siya. So yun ang kagandahan, kasi Pinay siya, tinuro niya sa akin ang mga possible questions, kaya nakapag-prepare din ako. So napakalaking pasasalamat ko sa Pilipina kay Ma'am Ana sa pagtulong niya sa akin at pagtuturo ng sagot. Hindi ko sinasabi na tinuruan niya ako totally, pero sinabi niya yung mga possible questions na kailangan ko na lang aralin. Kumbaga, sabi nga niya, sige, na-help na kita, kailangan ipakita mo naman kung ano yung kakayanan mo. Parang yun ang sabi niya sa akin, kasi hindi naman yan pinasasabihin na lahat o dapat ganito, ganyan. So hindi. So ang nangyari ngayon, so yun na, ang nag-interview sa akin nun is ang scheduler na si Miranda, tapos si Ma'am Rachel, yan, at yung isang mataas si Ma'am, I think si Ma'am Cathy. At yun, interview na ako. So tanong sila sa ganito, tell me about yourself, mga ganyan. So syempre pa-impress tayo, so ganyan, hardworking, syempre lagi kasama yung hardworking. Sabi ko, hindi ko talaga na government sila under sila ng government hindi ko na-expect yun, kasi ang alam ko iba yung home for the aged doon sa ano, pero under pala siya ng City of Windsor government. Kumbaga ang papatakbo sa kanila is City of Windsor government. So marami pala silang handle, which is in-explain sa akin siya naman ni Ma'am Ana before ako mag-take ng exam o before ako ma-interview. So yun na, sunod-sunod na siya, nagtuloy-tuloy na siya, awa ng Diyos. Natawagan ulit tayo, pinagdadasal ko lagi, gabi-gabi, na sana makuha ako dito, ganyan. Kasi maganda yung starting. Hindi ko nila sabihin kung magana, pero maganda yung starting. And then, ang ganda kasi dito, pagka employee ka ng government, maraming mga perks or maraming mga
discounting, mga discounts, mga ganun. So, marami din naman, hindi ko naman nilala, pero madami din siya. At the same time, marami din silang mga establishment dito, kagaya ng mga pools, mga transits, kagaya nung ang sinasakay yung Compass, sa City of Windsor din pala yun, hindi ko alam. So, yun, isang ano lang, kasi sinuwerte tayo na makapasok. Tapos, yun nga, sabi nga nung registrar sa akin, nakita yung ID ko. Sabi niya kasi, this is the first time that I saw international student that working at the City of Windsor. First time daw niya, 5 taon na siya dito. Sabi ko, napakaswerte ko pala. Sabi, you are so lucky. Sabi ko, thank you so much. Sabi ko, ganun. Kasi, hindi daw nga lahat nabibigyan ng chance na makapagtrabaho sa City of Windsor, lalo't international student ka. So, malaking tulong pa rin talaga yung si Ma'am Ana na natulungan niya ako para mabigyan ako ng idea kung ano yung dapat kong isagot. Hindi naman niya sinabi yung totally sagot kumbaga idea na ito ang possible na itanong sa'yo, paghandaan mo. So yun, so bago ang interview ko, as in parang 20 minutes before ng interview ko, so nag-aral muna ako ng mga sasabihin. So after nun, naipasa ko na siya ganyan, medical, ganyan sa lahat na nag-take na tayo ng mga physical exams, lahat. So pagdating ko ng first day ko, so may first day ko sa syempre excited tayo, kailangan natin bumili ng before nung kailangan bumili ako ng uniform kasi ang ginagamit nilang uniform dito is usually yung mga ano tawag dun, para siyang mga pang nurse ganun, kalimutan ko so bumili ako ng uniform, tapos pagbili ko ng uniform na yun, pasok tayo sa kinabukasan. Syempre nakaupo ako maghapon, mag-ano pa pala ako ng magte-take ako ng 82 courses. Talagang inabot ako ng 2 araw mahigit bago ko natapos yung 82 courses na yun, na nakaupo ka lang, parang ganito lang, nakaupo ka ganyan, tapos nakaharap ka sa computer, sinasagutan mo, may mga questions as in modules, duda bawang tawag dun, basta ang dami, sakit yung mata ko, 82 courses isipin mo. Tapos yun, syempre chinaga natin, kailangan natin ng trabaho. So yun nga, awa ng Diyos naman, natapos natin yun hanggang sa nag-umpisa na kami sa trainings. Yung trainings talaga, yung actual training na. So almost 2 weeks ako may kasama. Sa 2 weeks na yun, minsan nagkakaroon ako ng 4 shifts. Tapos yun nga yung schedule, tinatanong ako lagi ni Miranda kung kailan ang aking availability. So binigay ko na yung schedule sa kanya, siya na yung mismo nag-schedule sa akin. So hindi nasasagasaan yung sa school ko, so nababalanse, yun ang kagandahan. So ngayon, till now, after 2 weeks of training, binitawan na nila ako kasi kailangan mo matuto, hindi po pwede lagi na may kasama ka. So syempre, lahat ng itinuro ng mga nakasama ko sa training, tinandaan ko. At nung awa ng Diyos naman, kasi thank you sa Panginoon, kasi lahat naman ng ginagawa ko, minsan talaga may nakakalimutan tayo, pero minimal lang, hindi siya yung talaga ang pinaka-importante kasi may sinusunod tayo na dietary rules. Yung dietary, yung libro na kinakailangan mo ibigay sa bawat resident, yun ang pinaka-importante, hindi ka pwede magkamali doon. Kasi pag nagkamali ka doon, magkaroon ng cause or doon sa health niya. Kaya kailangan titingnan mo yung book. Napaka-importante ng libro na itong taong ito ay bawal dito ang matamis, bawal dito ito ay nectar chicken, ito ay honey chicken, mga ganon. So bawal itong bigyan ng ganito, bawal ito sa gatas. So nakikita namin doon sa book. So bago namin sila bigyan ng drinks o ng beverages at ng pagkain, kine-check mo namin yung libro. Napaka-importante ng libro talaga. Hindi mo po pwede na bibigyan siya kung matagal ka na doon at kilala mo yung tao na yun, kung kabisado mo na kung ano yung kailangan niya, okay lang. Pero pag bago ka, kailangan mo laging tingnan yung books. Pero always, kahit matatagal na doon, tinitingnan pa rin yung libro kasi baka mamaya may nabago na doon sa health niya, health condition niya. So yun ang importante. So after nun, so ngayon almost 2 weeks na rin ako nagsusolo, at thankfully na yung mga ginagawa naman natin maayo na, kumbaga nakakabisa na natin yung routine na dapat mong tapusin bago ka umuwi. So napaka-importante nun. May mga shifts ako na 3.5, may mga shifts ako na 7 hours, dalawang 3.5 ganun, meron akong 8 hours, mga ganun. So which is good. So ngayon, yun nga, dati kasi nung wala pa yung 24 hours a week, kasi dito lang naman siya na-approve, hanggang 18.5 lang ako, 19 hours, kasi ayaw din nung scheduler namin na si Miranda, magkaroon ako ng problema in the future. Kasi hindi ka po pwede mag-over, kasi ikaw ay nasa estudyante ka, kailangan mo
i-maintain yung oras mo. So ngayon, nabigyan ako ng maraming shift kasi by December 13 next week, pwede na ako magtrabaho. Sa loob ng 3 buwan, pwede na ako magtrabaho ng unlimited. So ang ginawa ni Miranda, kasi maraming nagbakasyon ng mga kapwa ko nasa kitchen, yung iba doon ibinigay sa akin. Yung iba, yung baga hinati-hati sa aming 4. Kaya lang tatatlo na kami ngayon. Yung isa kasi parang hindi niya nagustuhan yung trabaho. Sabi ko, ano ba hindi niya magugustuhan dito? Kasi siguro nahirapan siya mag-memorize. Pero hindi mo naman kailangan memorize eh. Kailangan mo lang tingnan yung libro eh. So hindi ko alam. Tapos yun nga, bawat araw na dinuduty ko ngayon sa Huron Lodge, pinagbubutihan ko at syempre, kinakailangan maayos. Kinakailangan ay accurate doon sa ginagawa mo at accurate doon na ibibigay mo ng pagkain. Napaka-importante nun. Kasi magkamali ka lang ng bigay ng pagkain, magkamali ka lang ng bigay ng drinks or beverages sa isang resident doon, magiging posible na maging cause ng kanyang kamatayan. So, isa yun ang tumatatak sa isip ko na kailangan lagi kong always check the book. Yun ang laging turo sa amin. So yun, till now, yun nga ang naging experience ko ngayon. So ngayon, 2 weeks na rin akong solo. Ako na lang yung nagtrabaho. Then this coming weeks, pagkatapos itong mga exams na to, trabaho naman ako. Focus naman ako sa trabaho ngayon. Kaya magsishare ako sa inyo ng mga susunod kong video kung ano ba yung naging experience ko sa trabaho doon sa Huron Lodge. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre, see you again.